May kakayahang magtayo ng tulad nito sa mga industriyang tulad ng sa kanila, karaniwan nang lumilipas ang mga taon ng walang malalaking order. Ngunit kapag may dumating na isang dambuhalang order, kaya silang buhayin ito ng ilang taon at sa nag-iisang transaksyon na nagkakahalaga ng 2.5 bilyon, agad akong binalika ng system ng 25 bilyong yen, ang aking mga likidong ari-arian ay naging hindi na mapaniwalaan at nakakatakot ang laki. Matapos asikasuhin ng mga ari-arian at mga yate, ang huling malaking gawain ay ang pribadong eroplano. Pagkatapos ng mga diskusyon sa pagitan ng ilang kumpanya ng Abisisayon, sa wakas ay tinanggap ng Eastern Airlines ang aking order. Ang aking mga kahilingan sa pagpapasadya ay napakakomplikado at high-end at ang kumpletong paggawa ay mangangailangan ng hindi bababa sa 1.5 taon bago maihatid. Ang ganitong mga eroplano ay umaabot ng 3 o 4 na taon bago matapos habang pinapanatili ang mga pamantayan ng kalidad. Wala akong pakialam sa paghihintay, ang pakikulang ay ang gumastos ng napakalaking halaga ng pera ayon sa mga pamantayan ng isang top-level na internasyonal na marangyang pribadong eroplano. Ang huling presyo ng pagpapasadya ay umabot sa 3.5 bilyong yuan sa sandaling matapos kong pumirma at magbayad. Ang kabuuang ari-arian ko ay sa wakas ay lumampas na sa 100 bilyong marka. Sa kabuuan, nagmamay-ari na ako ngayon ng higit sa 103.7 bilyong yuan. Nang sa wakas ay umalis na ang lahat pas alas 7 na ng gabi, hinawakan ko ang aking sumasakit na noo at nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Sa totoo lang, ang patuloy na paggastos ng pera simula pa noong alas 10 ng umaga ay talagang nakakapagod, lalo na ang mga negosasyon, pagpapasya, at walang katapusang pagpirma nitong hapon. Nang makita ang aking pagod na mukha, magalang nang ngumiti si President Chin at nagsabi, Mr. Go, mukhang pagod na pagod kayo, ano kaya kung bigyan niyo ako ng karangalan na ilibre kayo ng hapunan para makapag-relax kayo ng kaunti? Tumango ako ng bahagya at nagsabi, sige, Tara. Pinataylang napakababa ng loob ni Ching Yuan siya ng kanyang posture sa buong oras, kahit na siya ay isang presidente ng bangko, presidente lang naman siya ng isang regional na sangay, at kumpara sa kayamanang kontrolado ko ngayon, kahit siya ay malinaw na nauunawaan ang agwat sa pagitan naming dalawa. Habang naglalakad kami, bigla kong sinabi, President Chin, nasaan ang banyo? Gusto ko sanang maghugas ng kamay. Agad niya mismo akong ginabayan doon. Sa sandaling pumasok ako sa banyo, napansin ko na mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono sa labas at palihim na tumawag. Pagkalabas ko, agad muli siyang umiti ng may paggalang, Mr. Go, maaari na ba tayong umalis? Hindi nagtagal ay nakarating kaming dalawa sa isang pribadong restaurant. Pagkaupo, tumingin ako sa kanya ng seryoso at nagtanong, President Chin, anong mga industriya ang pinakamabilis magwaldas ng pera? Bahagya siyang natigilan bago sumagot kung ang pag-uusapan natin ay ang malaking paggastos, ang mga mamahaling relo, collectible na sining, at mga dekalidad na alahas sa mga kategoryang napakamahal. Umiling ako ng bahagya, may iba pa ba? Matapos mag-isip ng sandali, idinagdag niya, kung puro mabilisang paggastos lang ng pera ang usapan, malamang na ang mga pamumuhunan o investments ang pinakamabilis. Sa sandaling marinig ko yon, nagliwanag ang aking mga mata, kung ganoon, mayroon bang mga kumpanya ngayon na sulit pamuhunan? Gusto ko sanang tingnan kung may potensyal, baka sakaling matulungan ko sila. Agad nang umiti si Chin Yuan Shan, Mr. Go, napakaraming kumpanya ang naghahanap ng pamumuhunan sa buong bansa, entertainment sa pelikula at telebisyon, internet media, healthcare, mga gamot, edukasyon at pagsasanay. Bawat industriya ay may walang katapusang bilang ng mga kumpanyang naghahanap ng pondo. Kalmado akong tumango, mabuti, kung ganoon, tulungan mo akong maghanap ng mga kumpanya sa film entertainment, online media, medisina, healthcare, at education training. Siyempre, hindi naman pwedeng walang kwenta ang mga ito, dahil kung hindi, paano kung wala man lang silang sapat na laki para natural kong mapamuhunan ng malalaking halaga? Sinadya kong sabihin yon, para sa akin, hindi mahalaga kung magtagumpay o mabaygo ang kumpanya, basta't gumastos ako ng pera, ibabalik sa akin ng system ang 10 beses na higit pa. Agad na tumango ng seryoso si Chin Yuan Chan, huwag kayong mag-alala, Mr. Go, pagkatapos ng hapunan, makikipag-ugnayan agad ako sa mga tao. Sa ganoong paraan, mabilis kaming nagkasundo sa isa pang bagay, pagkatapos, bigla kong naalala ang isa pang aspeto, tama pala, gusto ko ring bumili ng isang buong commercial skyscraper, mayroon bang sino man dito sa paligid na may intensyong magbenta? Kahit si Chin Yuan Shan ay bahagyang natigilan ng marinig yon, Mr. Go, ang pagbili ng isang commercial skyscraper ay hindi biro, napakataas ng presyo nito, kung talagang gusto nyo, kailangan kong maingat na makipag-ugnayan sa mga tao, at sa totoo lang, hindi marami ang may gustong magbenta. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata na tila may naalala, sandali, kung ito ba ay isang bagong tayong gusali na hindi pa opisyal na nagpapasimula ng operasyon, pwede ba yon? Agad akong tumango, ayos lang yan, kaya ako na ang mag-asikaso ng mga renobasyon at pagbabago. Nang marinig yon, mabilis na sinabi ni Chin Yuan Shan, kung ganoon, may alam nga akong isa. Ilang taon na ang nakalilipas, isang kumpanya ang nangutang ng malaki sa aming bangko para magpatayo ng isang Twin Tower skyscraper project. Ang dalawang tore ay magkadugtong na may napakakomplikadong disenyo, kabilang dito ang mga commercial na lugar, mga opisina, hotel, mga apartment, at iba't ibang mixed-use na seksyon. Noong nakaraang buwan lang natapos ang proyekto, at nabalitaan kong kasalukuyan pa nilang renovate ang loob, hindi ko lang sigurado ang eksaktong sitwasyon. Agad ko siyang pinutol, wala akong pakialam sa mga detalye, gusto ko itong bilhin ng buo, President Chin, tanungin mo sila kung pwede, kaya ko itong bilhin agad-agad.
Tumango si Chin Yuanshan at agad na tumawag, Chairman Lu, magandang araw. Ang tumawag ng ganitong kagabi ay nangangahulugang may mahalagang bagay. Natawa ng walang nagawa ang kabilang linya. Old Jin, tumatawag ka ba tungkol sa pagbabayad ng loan? Huwag kang mag-alala, kapag opisyal nang nagbukas ang gusali, ang kikitain sa renta ay sapat na para mabayaran namin ang lahat.